magkaisa kayo ng pag-iisip at magbubuklod kayo sa pag-ibig. Kung inaakala ninyong tama, edi tama. Gano'n naman. Ako, nag-bibling. SOS na itong battery nito. Bigyan niyo ko ng bagong yung microphone. Palitan na lang ng may battery ko dun eh. Okay, hello. Lahat ng tinawag ng Panginoon, ng Ama, babae man o lalaki ka, binigyan ka ng kapangyarihan mamuno sa sambahayan mo. So, ibig sabihin, ikaw ang magiging liwanag ng sambahayan. So, ikaw ang mag-a-administrate, mangangasiwa ng spiritualidad ng pamilya. So, napaka-importante na yung tinawag ng Diyos, lalaki ka man o babae, nagiging pastor ka ng pamilya. Ikaw ang dadaluyan ng mga spiritual na bagay, gagamitin ka ng Diyos para sa pamilya mo. Kasi hindi lang kasi ikaw ang pagpapalain eh. Lahat ng mga anak natin. Kasi ito ang plano talaga ng Ama eh. Magkaroon siya ng pamilya. Kasi ang target ng Ama, pamilya. Kaya nga, nanganak siya ng nanganak eh. Meron siyang family of God. Siya ang Ama, si Jesus Christ ang panganay. Tayo ang lahat ng magkakapatid. Kasi may pangako nga ng pagpapala sa atin ng mga tinawag at sa lahat ng ating mga anak, ang ating binhi. Basahin natin yun ha. Deuteronomy 30:19. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So ang pagpapala sa pamilya talaga, yung tinawag ng Diyos at yung mga anak niya, masaganang pagpapalain forever and ever to. Kasi ito yung pangako ng Diyos eh. Meron tayong covenant sa Diyos eh. Lahat na nakipagtipan sa Ama, pagpapalain niya, pasasaganain niya ang buhay. Kasi ang mangyayari kung ikaw ang ilaw sa tahanan, meron tinatawag na transference of spirit. Maliliwanagan mo yung mga anak mo, makikita yung buhay mo eh. Makikita yung pananampalataya mo. Mananampalataya din sila. Mai-influensya sila ng espiritu mo. Kaya sabi sa Bible, kapag naligtas ang isa, ang buong sambahan niya maliligtas din. Kasi gagawin mo yung pananampalataya eh. At ang masaganang pagpapala ng Diyos ibibigay sa ating mga anak. Tuloy natin to, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay. So ang magiging buhay mo, pag tinawag ka ng Diyos, isang bagong buhay. Buhay ni Kristo. So magliliwanag ka sa pamilya. Pag nagliliwanag ka sa pamilya, pagpapalain ka at ang iyong binhi. Ito'y pangako eh. Babasa ako sa inyo ng mga ilang talata ng ating mga anak ay pinagpalang lubos. Tayo at ang buong pamilya. Kasi ang plano ng Diyos, pamilya, hindi lang naman isa eh. Hindi lang isa plano ng Diyos. Ikaw at ang buong pamilya mo. Yun ang plano. Kaya yun ang plano ng Ama eh. Gumawa siya ng pamilya. Kaya sa langit, siya yung Ama. Hindi natin alam ang itsura. Baka silver ang buhok kasi may edad eh. Hindi natin alam yun. Tapos ang ina natin, ang inang Jerusalem. The New Jerusalem. Yun ang ating ina. Tayo ngayon ang mga anak ng Ama. At ang panganay si Kristo. Tayong lahat magkakapatid doon. Meron tayong nanay. Ang New Jerusalem. Sabi sa Galatians 4:26 ang ganito. Galatians 4:26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin lahat. So meron tayong nanay.
Pero ang nanganak, yun na ama, hindi yung nanay. Yung ipinanganak ng ama, doon inilagay sa nanay. Parang ano ba? Parang manok na may pakpak, tinakpan ng pakpak ang mga sisiw niya. So yun ang inang Jerusalem natin. Yung ama ang nanganak, ang nanay natin, yung New Jerusalem. Kasi yun na yung magiging permanent na bahay natin sa langit. Forever and ever. Yung nanay natin, yun mismo ang mag-aaruga sa atin doon. Ngayon, babasa ako sa inyo ng mga talata na pinagpala ng Diyos, ikaw at ang iyong binhi, ang iyong mga anak. Simulan natin sa Deuteronomy, hindi, nabasa ko na pala yun. Isaiah 54:13. At ang lahat ng mga anak ay tuturuan ng Panginoon. Kita mo, ang lahat ng mga anak mo tuturuan ng Panginoon. Kasi nga, nagliliwanag ka sa loob ng bahay, nakikita ng mga anak mo. So parang makasunod din sila, tuturuan sila ng Panginoon. At magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. So yun daw kapayapaan na ibibigay ng Diyos sa mga anak natin, malaki talaga yung pinagpalang kapayapaan. Sabi din sa Psalm 112:2. Ang kanyang binhi, magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. So ang lahi daw na matuwid, tayong tinawag ng Diyos ng mga anak niya, mapalad, blessed. Kaya sabi ni David, ako'y naging matanda, naging bata. Hindi ko nakita na ang matuwid at ang lahi ng matuwid ay nagpalimos ng tinapay. Psalm 37:25. Sabi niya dito, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. So wala sa mga anak natin na maghihirap o magpapalimos ng tinapay. Pinagpala tayong lahat. Tandaan niyo yan. Itanim natin sa puso't isip natin nang tawagin tayo ng Diyos, kaakibat nito masaganang pagpapala sa iyo at sa lahat ng mga anak mo. Gawin mo lang ang tungkulin ng overseer. Ikaw ang pastor ng pamilya, kahit babae ka pa. Ikaw ang pastor ng pamilya. Pwede mamuno sa loob ng bahay ang babae. Kasi nangyari ito sa judge si Deborah, kilala niyo. Siya naging judge si Deborah, hindi yung asawa niya. Kasi si Deborah, nasa kanya yung espiritu ng Diyos, ng pamumuno. May spirit of leadership. Kaya siya hindi rin na Diyos, babae. So, hindi question na ang babae magturo din sa loob ng bahay. Inilalagay ang liwanag sa ibabaw ng cabinet. Hindi sa ilalim ng kama. Para magliwanag sa loob ng bahay. Kasi ang plano ng Diyos, pagpalain lahat ng mga anak natin. Ito pa sabi, Psalm 115:14. Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit na higit. So, ibig sabihin, pagpapalain ikaw at ang mga anak mo na higit, talagang pagpapala. Kayo at ang iyong mga anak, pinagpala kayo ng Panginoon. So, kailangan mailagay sa puso natin at sa mga anak natin na pinagpala tayo ng Panginoon. Pangako yan eh. Ikaw at iyong binhi. So, pag ang Diyos ang nangako, hindi magkakabula yun, siguradong gagawin na yun. Sabi sa Deuteronomy 7:9. Talastasin mo nga na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos
na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kanyang kagandahan loob sa mga umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. From your children's. Yung kaapo-apuhan natin. Pag sinabing 1,000 lahi, hindi mo na malalaman kung anong apo yun. Kasi ang alam nating apo, yung unang apo. Sumunod, apo sa tuhod. Sumunod, apo sa talampakan. O yung apo sa lupa. Sunod dun eh. Ano susunod sa lupa? Bato? Buhangin? Tubig? Wala na. Ibig sabihin, hindi mo na makukwenta yung pagpapala ng Diyos. From generation to generation. Pangako yan eh. Kaya sigurado, kailangan lang mabuhay tayo ng may kabanalan para mag-transfer yung spirit. Sabi sa Numbers 11:25 ang ganito. Kasi yung espiritu ng pananampalataya, nagtatransfer yun eh. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Ang lelang mo, mananampalataya, at pagkatapos, ang espiritu ng pananampalataya pumunta sa nanay mo, at ngayon nasa iyo. So, spirit transfer. Ginawa yan ni Brother Manny sa atin ng araw. Kung natatandaan nyo rito, kung nakakatanda nun, tinawagan ako ni Bobby. Sabi niya, Brother Lani, sabi ni Papa, papuntahin daw lahat ng members ng iglesia sa Santo Tomas. Bakit? Meron kasing message sa Lord sa kay Daddy. Ipapaalam sa iglesia. Nung pala, magta-transfer of the Holy Spirit pala yun. Bumabagyo nun. Tinawagan ko si Manuel. Ako, Manuel, tinatawag tayo lahat. Merong ipagagawa ang Panginoon kay Brother Manny, hindi ko alam. Basta magpasahong tayo, sumunod tayo sa otoridad, punta tayo doon sa Santo Tomas. Di nagpaalam si Manuel, bumabagyo eh. Mag-aaway pa sila ng tatay niya. Ibang klase ng religion niya, kahit bumabagyo, pupunta kayo, huwag kang malis. Hindi niya napigilan ng faith ni Manuel. Bakit? I rather obey God than man. Otoridad lang siya ng pagiging ama eh. Meron tayong otoridad ng ama doon sa langit. Yun ang ama natin talaga, yun nasa langit. Yun, authority lang yung father na binigay yun eh. I rather obey God than man. Hindi niya napigilan. Nung pala, napaka-importante pala yun, transference of the Spirit. Pinapila kami noon ni Brother Manny. Lahat ng nandun nananatili pa rin hanggang ngayon. Nagkaroon ng transfer of the Holy Spirit. Kasi yan ang ginawa ng Diyos kay Moses at 70 elders. Basahin natin. Numbers 11:25. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya kay Moses. At kumuha ng espiritong sumasa kanya. Yung espiritong na kay Moses, kinuha ng Diyos. At isinalin sa 70 matatanda. 70 elders. Yan din ang plano ng araw sa atin ng Diyos, sa 70 elders. Hindi nga nakabuo ng 17 elders eh. Nagrebelde na halos lahat eh. Pero yan, 70 elders, ang dami naman ng Israel nun. Sila eh. Libo-libo sila nun eh. Kailangan mag-transfer ng spirit si Moses sa 70 elders. Para naman ngayon, maisali naman ng 70 elders yung liwanag ng Diyos sa mga nasasakupan nila. Ganun tayo. Nung tawagin tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan, pamunuan ng pamilya. Ngayon, ipapasa mo ngayon ng pananampalataya sa mga anak mo. Kaya ang buong sambahayan malilipat. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, nagsalita sa kanya at kumuha ng espiritong sumasa sa kanya, isinalin sa 70 matatandang at nangyari na nang sumaka nila ang espiritu, nagsibang hula, nag-prophesy pa yung mga elders. So may transference of the spirit. Tumatransfer ng spirit. Kaya sabi sa Bible sa Proverbs, go to the wise, you shall be wise. Kasi yung wise, espiritu ng pagiging wise, tatransfer sa'yo. Pagkasama mo wise, go to the fools, you shall be fool. O ang barkada mo, ang kasamahan mo, puro hangal, mahangal ka. Pero ang kasamahan mo, matatalino, anak ng Diyos, tatalino ka. Kasi magtatransfer ng spirit. Kasi napakahalaga ng transference of the spirit. Kaya nga pinatawag ng Diyos si Moses, tsaka mga elder para mag-transfer. Kaya nga pinatawag kay Brother Manny, iglesia. O makikita nyo, talaga si Brother Manny hinirang. Inuulit lang yung nasa Bible eh. Lahat ng nangyayari sa iglesia natin, inuulit lang.
History repeats itself. So napakahalaga mga kapatid. Yung promise of security and blessing ibinigay sa atin ng Diyos. Sa iyo at sa iyong mga anak. Masaganang pagpapala. Sabi sa Proverbs 27. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. So yung lumalakad na ibig sabihin, faithful spirit, nananatili ka sa pananampalataya, pagpapalain ng mga anak mo. Kasi matatransfer yung spirit mo sa kanila, susunod sila. Makikita nila ang gawa mo, mabibigyan sila ng pagnanasa ng Diyos. Sumunod din sa ginagawa mo. Katulad ni Pablo, sabi niya, imitate me, I have imitate Christ. Nakita kay Pablo ang pamumuhay sa kabanalan. Kaya ang mga iglesia nung araw, nagtitiwala kay Pablo na hinirang ng Diyos. Kasi nakikita sa pamumuhay. Para malaman mo ang puno, tignan mo yung buhay. Pag nagsasabi siya medyo siya, tingnan mo ginagawa niya sa buhay niya. Ano ba nangyayari sa buhay ng taong yan? Abe, addict pa rin eh. Panay pa rin ng sugal eh. Panay pa rin ng toma eh. Panay pa rin ng mura. Kung sasabihin niya, anak siya ng Diyos, eh sino maniniwala sa iyo? Kasi makikilala ang puno sa kanyang bunga. Kasi ganito yan eh. Sabi ni Cristo, I am the vine. You are the branches. Yung vine banal, kung ikaw branch ni Cristo, magiging banal ka rin. Ganon din tayong mga babae man o lalaking tinawag. Ikaw ang mamumuno, ikaw yung puno. So yung puno, ganun din, kung ano yung dumadaloy sa puno, dumadaloy sa sanga, dumadaloy sa bunga, sa dahon, sa ugat. Kung anong espiritu nasa puno, dadaloy sa mga anak mo yun. Kasi mga anak mo sanga eh. Hindi pwedeng hindi dadaloy yun, kasi kasama, nakakabit yun sa puno eh. Pwede kung natanggal na yung sanga, wala na yun, patuloy na eh. Katulad ng mga iglesia natin na marami nang natanggal. Naputol na sa iglesia natin. Wala yung dumadaloy na espiritu, naputol na nga eh. Dadaloy lang ang espiritu kung nakakabit ka pa sa puno. Kaya sabi ng Panginoon, remain in me and I remain in you. As anything, I give it to you. Manatili ka sa puno, nakakabit ka. Hindi pwedeng hindi, apart from me, you cannot do anything, sabi ng Panginoon. Pag kayo wala sa akin, wala kayong magagawa. Kahit anong pilit mo sa sarili mo, kahit anong bait mo. Kahit anong talino mo, wala kang magagawa. Not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Espiritu Santo pinag-uusapan dito. Hindi naman hinahangad ng Ama na tayo ma-perfect ng todo. Ang hinahangad niya sa atin, perfect faith, perfect trust in Him. Kasi siya ang gagawa eh. Kaya pag nakita niya na perfect yung pananampalataya mo, perfect yung pag-asa mo, siya na gagawa sa buhay mo. Perfectin niya ang lahat, pagpapalain niya ikaw at ang iyong binhi. Kasi pangako yan eh. Kaya pag sinasabi ko sa mga anak ko, kaya kayo na pagpapala ng Diyos, anak ko kayo. Kasi pangako yan eh. Kaya kahit sino sa atin dito na tinawag ng Diyos, ang mga anak niyo pagpapalain ka, mabuhay lang kayo sa kabanalan. Hamon dumalo yung Espiritu, katulad ni Moses, tinransfer yung Espiritu sa 70 elders. O ganoon din tayo, matatransfer yung Spirit natin sa mga anak natin. Kahit nga mga magulang at kapatid natin, pwede matransfer din. Ayon sa kung sino ang tawagin ng Diyos. Kung sino ang tawagin ng Diyos, pinagpapalan. Tawagin ng nanay mo, tatay mo. Mapapalad yan kasi nakasama sa kaligtasan. Sa pamamagitan mo, ikaw ang dinadaluyan ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga ng pagiging pinuno. Kapag ang pinuno ay bulaan, ang lahat ng members niya masama. Nasa Bible yan. Sa Proverbs 29:11 yata yan. O 12, gano'n. Kaya kapag ang pinuno tumatanggap ng kabulaanan, false teachings. Kaya ako, bantay ko yan eh. Kasi delikado pag nag-false teaching ka, mapupunta sa impyerno yung mga yan. Ang bayan ko'y napapaliwala sa kakulangan ng kaalaman. My people are destroyed because of the lack of knowledge. Kung walang revelation ng Holy Spirit, madi-destroy ang bayan na yan. Kapag ang babae namuno at ang bata,
mapapariwara ang aming bayan, sabi ng Isaiah 12. So hindi pwedeng hilangin basta-basta ng Diyos ang babae sa iglesia. Sa loob ng bahay, hinihilang ka. Pero sa loob ng iglesia, pinagbawal ni Pablo ang mamuno ang babae sa mga lalaki. Pwedeng gamitin kang teacher na under ka ng authority ng pastor kung gagamitin kang magturo. Pero yung pamunuan ng iglesia, hindi pwede. Sinasabi ni Pablo, tumahimik ang babae. Hindi ka pwedeng pamunuan ng walang pastora. Saka nakakita ng pastora sa Bible. Meron bang pastora sa Bible? Kahit yung word na pastora na lang, i-research mo sa computer yung word. Is there any word of pastora? Wala kang makikita. Gawa ng tao yan eh. Imaginasyon ng tao. Kaisipan ng tao. Kailangan Bible-based. Ang spirituality natin, Bible-based. Kaya nga habang nabubuhay tayo sa lupa, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, pagpapalain ka at ang iyong binhi. Sigurado yan. Hindi pwedeng hindi. Sinabi ng Diyos yan eh. Pag hindi niya gagawin yan, hindi ka maniniwala na sa Diyos. Para maniwala kang gagawin na, sabihin mo, talagang napakabuti ng Diyos talaga. Mapapansin mo lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, pag idinadalanan mo sa Diyos, perfectly done. Kahit ano gawin yun, kahit na 6 months before pa ang gagawin ninyo, simulan mo na idalangin ng idala. Ano man ang hihingin mo sa Diyos, idalangin mo na idala. Ano man ang plano mo. Kasi siya magtutuwid eh. Alam na niya mangyayari. Kaya nakikita na ng Diyos yung mga plano mo. Talagang matutuwa ang Diyos kasi naghahabilin ka sa kanya ng lakad mo, papapangyarihin niya yun. Kaya kayo, kahit ano gawin niyo, walang maliit o malaki, prayers. Pangungunahan ng mga anghel yan, makikita nyo, perfectly done. Magugulat ka pa, ang hirap mangyari, pero nangyari. Bakit? Ang Diyos ang gumagawa eh. Bakit? Anakan niya. Pagpapalain ka niya at ang iyong binhi. Sabi sa Proverbs, Psalm 103:17. Ngunit ang kagandahan loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula, sa walang hanggan na natatakot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Yung righteousness of God daw sa mga anak ng to thy children and to their children, saka apu-apu-apuhan, to 1,000 generations. So ganoon ang Diyos eh, pag nagpala siya, talagang pagpapalain ka niya. Kasi hindi siya pwedeng hindi niya gawin yung ipinangako niya. Siya Diyos na hindi pwedeng magsinungaling eh. Diyos na hindi pwedeng magbulaan. Kaya lahat na sinasabi niya sa Bible, tiyak na magaganap, magtiwala ka lang. Huwag kang maiinip. Ano man ang sinabi ng Diyos sa iyo, may hinihingi mo, relax ka lang, maghintay ka. Tignan mo si Abraham. Nung sabihin ng Diyos sa kanya na dadalhin sa sa pinagpalang lupa. Hindi nagtanong si Ara, just believe. Hindi niya nga alam kung saan siya pupunta. Hindi niya nga alam kung paano gagawin eh. Nagtiwala lang siya sa Diyos. O tapos nung sabihin sa kanya na magmumula sa iyo ang bini, ng pinagpalang bini. Eh matanda na sila ni Sarah. Sabi niya, matanda na kami. Paano pa mangyayari? Eh kaso may pangako ng Diyos eh. Alam niyo ba na inabot pa ng 20 years? Yung ipinangako ng Diyos na isisilang si Isaac kay Sarah, magkakaroon after 20 years. Eh kung mahina pa yung Abraham, di nagsawa na yun. 20 years eh. Maghintay ka na. So habang naghihintay tayo, siguraduhin mo maniwala, mangyayari kahit after 30 years pa. Sigurado mangyayari. Ano man ang ating hingin sa Diyos? Siya ang gagawa eh. Siya ang magpapala sa atin. Sabi sa Acts 2:39. Sa Katolik, di ba may taga-basa ng Bible? Basa. Eh dito sa atin hindi, maghahanap talaga yung nagpipreach. Acts 2:39.
Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So kahit ilan ang tawagin, kaya pag sa loob ng bahay, tunay kang Kristiyano, magiging Kristiyano rin yung mga anak ng Diyos doon. Kasi hindi mo mapipigilan hindi magturo o magpatotoo sa nanay mo, sa tatay mo, sa kamag-anak mo. Ako, naiikot ko lahat yan eh. Nakapagturo ako sa nanay ko, tatay ko, sa mga kapatid ko, kamag-anakan ko sa pinagbuhatan, sa paytay. Wala naniniwala. Pinagalitan pa ako. Sabi sa akin, yung itinuturo mo, gawin mo sa sarili mo. Ganun pa ginawa sa akin eh. Oh, pero meron isang sumampalataya, tatay ko, sumampalataya. Nakasama natin dito yan. Meron isa, sumampalataya, aso tumalikod naman. Wala rin. Kasi kailangan manatili ka sa pananampalataya. Sabi sa John 15:16 eh. Kaya ang Diyos sigurado. Yung tinawag niya, inihalal niya, pinawalan sala niya, ginglorified niya. Sigurado ang Diyos eh. Yung hindi niya mga anak talaga, hindi mananatili yun. Ito sabi, ako hindi niyo hinirang. Kasi hindi mo pwedeng hirangin ang Diyos. Sino ka? Hihirangin mo ang Diyos. Siya humihirang. Tignan mo si Judas, kahit gano'n ang mangyayari, hinirang pa rin yun ng Diyos. Kaso si Judas yung magpapasyang pagkanulo si Kristo eh. Pero hinirang pa rin siya kasi may calling talaga siya. Ang pagtawag ng Diyos at kaloob ng Diyos hindi nagbabago, sabi ng Bible. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Bakit nasabi ng Diyos na hinirang kayo? Bakit? Sa masimpula pala nga, kilala na niyo tayo. Hindi pa nililikha ang langit at lupa, kasama na tayo ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Kaya hinirang. Alam na yung future eh. He is today, yesterday, and forever. Alam niya yung pasimula at katapusan ng buhay mo. Alam niya yun. Kaya nahirang yung mga tunay na anak ng Diyos. Alam na niya nga ng Diyos eh. Kaya hinirang na niya. At kayo magsiyaw ng pagsipambu at upang manatili ang inyong bunga. So mananatili ang bunga mo. Yung bunga ng Espiritu Santo mananatili. Yung Spirit of Faith mananatili. Kaya kapag nakita nyo na may tumalikod sa loob ng iglesia, hindi ka anak ng Diyos yun. Yun yung inilagay ni Satanas sa iglesia para manggulo. Pag nawala yan, sabi sa Jude 19 eh, ang humihiwalay, walang Espiritu Santo. Maano siya, malayaw. Ang malayaw, walang sinusunod na utos yun. Yung gusto niya gagawin niya, ang tawag doon malayaw. Kumukuha ng sariling kalayaan, malayaw. Kaya makikita mo sa atin yung pagsunod sa authority of God. Hindi malalayaw ang iglesia ng Diyos. Under authority, they submit to authority of the church. Kaya makikita mo, submission to the authority of the church. Susundin natin ang lahat ng inuutos ng isinugo. Kaya nagsugo ang Diyos eh. Para yung iuutosan niya yun, may authority. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng authority para mangaral. Ang Diyos ang nagbigay ng authority para magtayo ng iglesia. Ang Diyos ang nagbigay ng authority para magpagaling ng may sakit. Bumuhay ng bangay, lahat ng mga kaloob ng Diyos. Sa isinugo, kaya kailangan may pagsusugo. Hindi pwede, kaya may tipan eh. Si Abraham isinugo yan, si Isaac isinugo, si Jacob isinugo, si David isinugo. Lahat ng mga propeta isinugo, lahat ng mga apostol isinugo. Si Brother Manny isinugo. Ako isinugo ako. Kailangan merong apostolos o pag-send. Ibig sabihin na apostolos, isinugo. Kaya merong apostle of God eh. Si Jesus Christ is the apostle of God. Isinugo ng Ama. Yung mga apostles ni Jesus Christ, yun yung mga sina Pedro, sina Juan, sina Pablo. Yan ang apostles of Jesus Christ. Apostles of the church, tayong lahat. Isinugo tayong lahat. Kaya we are all apostles in every category nga lang. Tayo apostles of the church. Si Brother Manny, apostle of Christ. Si Jesus ay apostle of the Father. We are all apostles. Kaya lang in-categorize nga lang. At lahat ng isinugo, pinagpala ng Diyos yun. Kasama ang kanyang binhi. Yun ang plano talaga ng Diyos eh. Dumami siya. At nangyari naman, marami siya. Siya yung mga ama ng mga espiritu eh. Maraming na born of the Spirit.
So, ang tahalan nila, natala na sa aklat ng buhay dun sa langit. Ang mga anak ng Diyos. Hinihintay na lang yung tamang eksaktong oras. Kasi may proseso eh. Hindi ka pwede tumalon dun sa future. Dadaan ka sa present moment. Ligtas na tayo, by hope. Pero dadaan ka pa rin sa buhay na yan. Kailangan buhay ka. Katulad ni Kristo. Kung sumanto natapos ni Kristo. Pero dumaan siya sa proseso. Ipinanganak siya. Naging bata siya, naging binatido siya. Pagdating ng age ng 30, kailangan na niya magministeryo. Sinugo na siya ng Ama. After 3 years of ministry, kailangan na siyang mamatay para tapusin ang misyon o proseso. Kung sumatumis, tapos na pero dadaan sa proseso. Ligtas na tayo, pero dadaan tayo sa proseso. Pagdaan sa proseso na mag-iingat ka, baka mabura pa pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi sabi ng 32 ng Exodus Sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang mga anak mo, burahin mo na pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang sagot sa kanya ng Diyos, hindi ko buburahin ang pangalan mo. Ang buburahin ko yung hindi sumusunod sa akin. So yun ang danger. Baka mama, ikaw pala yung palalayasin ng Diyos sa harapan niya. Pinalalas na sabi, kami po yung Kristiyano, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, walang Holy Spirit. Ito hindi tunay na anak yun. Kaya mag-iingat tayo, pinag-iingat. Huwag maging careless ang pamumuhay mo. Nasa iyo na kaligtasan, pag-ingatan mo na. Mag-ingat ka na sa iyong sarili. Baka mawala pa pinagpagalan. Sabi ng Bible. Sabi sa John. John 2, second letters of John, verse 8. Sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sarili kalaban Kasi pwede mong iwala kung careless ka. Pwede mong iwala Sample ko nga, binigyan ka ng bola. Pwede mong iwala bato mo lang yun dun Mo masagasaan ng kotse, wala na. Di pwede mawala. Kaya pinag-iingat. Mag-iingat kayo sa inyong sarili upang yung iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Nagpagal ang apostol For 3 years, kasama nila si Kristo. Lahat ng teachings ni Kristo, narinig nila. Ibinigay naman ng Holy Spirit para alalahanan sila. So nagpagal talaga sila. Lahat ng apostol nangaral sa buong mundo. To Samaria, to uttermost part of the earth. Yun, record nga lang ng history. Hindi na natin nakita sa Bible. Pero yung history nagsasabi kung paano sila namatay, saan sila nagpunta. May mga historian kasi nagsusulat ng mga libro. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos ng kagantihan, eternal life. Napakahalaga. Kaya dito sa Revelation 3:10-11 ang ganito. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan. Sa panahon ng pagsubok, ito na yung panahon ng pagsubok. Last days na to. Iingatan daw yung mga anak ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Na darating sa buong sanlibutan. So kasama mga unbelievers. Kasi bibigyan ng chance na maligtas din. Gusto ng Diyos maligtas ang lahat Kaya binibigyan niya ng chance. Susubukan niya ang mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan. Upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali panghawakan mong matibay. Ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Kasi Satan is come here to steal and to destroy. Mag-i-snatch din siya I-snatch niya yung paligtasan mo. So mag-iingat ka kasi roaring lion yan. Gustong ma-impyerno ka rin Alam na niya kasi impyerno na siya. Ay di magdadamay. Rumintado na siya ngayon Nagdadamay siya na mapupunta sa impyerno. So ingat tayo, baka madamay. Ingat ka, like a roaring lion to, mananakot ito, tatakutin ka.
Kaya ang sinabi ko sa inyo, lahat ng takot nakakabuti yan. Pero huwag kang overpowered ng fear. Word of God ang kailangan mo sundin. Evil thoughts yan eh. Pag nakita mo yung evil thoughts, itapon mo yan, labanan mo. Palitan mo ng Word of God. Sword of the Spirit ang ipagpapatay nila. So yun ang pakikipaglaban. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa Iglesia. So yun mga kapatid, yan ang message sa atin. Pinagpalak at ang lahat ng mga anak mo. Kailangan na maging liwanag ka sa loob ng bahay. Maging pastor ka ng pamilya mo. Hindi ko mo pastor dito lang, hindi. Pastor ka ng pamilya mo. Responsable ka din. Anak mo yan, asawa mo yan eh. Kaya sabi ng 1 Corinthians 7, sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang matuwid, mapapabanal niya ang kanyang asawa at mga anak. Mag-i-influence nga, magta-transfer. Kung paano yung espiritu ng faith na sa lelang ni Timothy, pumunta sa nanay ni Timothy at na kay Timothy na. Yung transference of spirit na kay Brother Manny na ipasa sa atin. Yung espiritu kay Moses na ipasa niya sa 70 elders. So meron transference of the spirit. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka sumama doon sa tao magagalitin. Nasa Proverbs yan eh. Nababasa niyo yan. Kasi pag sumama kasi sa tao magagalitin, paano kung magalit yan? At may nakaaway, dinadamay ka pa. Eh may papatay pa na dyan, dinapatay ka pa. Pag alam mo yung tao ito masama, umiwalay ka sa kanya. Huwag ka sasama sa masama. Makisama ka sa wise, sabi ng Bible. Go to the wise, and you shall be wise. Hindi ko lang matandaan kung anong number yun. Hindi ko naisulat dito. Basta yun, sa word of God, go to the wise, you shall be wise. Parang Proverbs 13:20 yata. Tingnan mo nga mga kajamba ako. Proverbs 13:20 ba yun? Sana tama eh. Wala, hindi ko naisulat eh. Parang mali ah. Tama, nakachamba ako. Proverbs 13:20. Lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit, ang kasama ng mga bangmang, mapapariwara. So kung kasama ka ng bangmang, madidisgrasya ang buhay mo. Sumama ka sa mga anak ng ambarkadahin mo, yung mga anak ng Diyos. Hindi naman masamang bumarkada, pero pumili ka ng barkada. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Dito sa amin dito, pag nalaman ako, ang barkada ko, yung barkada ko, alam na yun lang kung ano kami. Kasi yung barkada mo, magpapakilala sa'yo kung sino ka eh. Eh kung kasama ka ng mga anak ng Diyos, bagamat hindi makita to ng lahat ng tao, ang makakakita nito, mga anak ng Diyos. Kaya go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Amen. Sa huling panahon, ang pag-ibig ng iba ay manlalamig. Huwag ninyong hayaan na matulad kayo sa kanila. Amen. Good morning mga kapatid. Nakakatakot yung mensahe na yun ah. Manlalamig daw ang marami. So kailangan counter-attack na natin yun mga kapatid. Maging marunong tayo. Sino ba yung marunong? Yung may kaisipan ng Diyos, yung marunong. Kasi kahit may alam ka, sa isang bagay, hindi ka marunong, useless yung kaalaman mo. So, kailangan yung espiritu ng kaalaman, espiritu ng karunungan, maipahayag sa atin ng Diyos. At ang Panginoong Jesus ang naghahayag mo sa atin. Tinuturuan tayo ng karunungan para yung nalaman natin, magawa natin. Kasi ang beses ng Diyos, araw-araw. Itong araw na ito. This is the day of salvation. This is the year of the Lord. Ito ang araw na hinirang ng Diyos. This is the day that the Lord has said, and I shall be glad in it. So, kailangan itong araw na ito, magpapasya ka. Pipili ka. Meron kang choice araw-araw eh. Kasi ang tao, pag namatay ang tao, judgment na yun. So, kung hindi ka naging karapat-dapat sa araw na ito at namatay ka, judgment na yun.
It is appointed unto man to live once and after death, judgment. So yun ang nakakatakot. Pag dinala ka sa Hades, hindi ka na makakaalis doon. Ngayon, kailangan dalhin tayo doon sa ilalim ng altar. Yun ang mga anak ng Diyos. Pag namatay ang isang Kristiyanong tunay, dinadala doon sa ilalim ng altar ng Diyos sa langit. Yung mga masama, dinadala sa Hades. Kasi yung Hades itatapon sa dagat-dagatang apoy yun. Kasi nung araw, yung istorya ni Lazarus at saka yung rich man, basahin natin mamaya. Hindi, ngayon na. Ngayon na natin basahin. Para makita natin. Luke 16:19 to 31 yun. Ang hirap pala ng bagong Bible. Buti pa yung luma. Ito hindi, maglalaway ka muna. Mababasa muna yung Bible. Ang nipis eh. Teka muna ha, ang hirap Sana kung Katoliko rito, may tagabasa. Maglalaway tayo dito. Madaling maluluma. Parang gusto ko nang bawiin. Ang hirap. Ubus ang oras pag ano lang ng ano eh. Hindi maiwasan eh. Tapos ang labo pa ng mata. Ito, basahin natin. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw kumakain ng sagana. So yung rich man daw kumakain ng masagana. At saka yung damit niya, damit pang mayaman talaga, kulay ube. Panghari yung mga kulay ube. At isang pulubi naman ang nangangalay Lazarus. Lipos ng mga sugat ay nilalagay sa kanyang pintuan. Itong si Lazarus pala, ang dami pang sugat. Wala nang makain, ang dami pang sugat. At nangyari nang mamatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, namatay naman ang mayaman at inilibing. So pag namamatay pala, yung mga angels ang nagdadala dun sa langit. Kasi yung Abraham's bosom, nung araw kasi, nung hindi pa namamatay ang Panginoong Hesus, magkasama pa yung Hades, tsaka yung Abraham's bosom, o yung parang pinaka-langit, o yung New Jerusalem. So nung mamatay ang Panginoong Hesus, bumaba na siya sa kalaliman. Ibuninyo niya, natalo na siya sa kanan, talo na kamatayan. Nilupig na niya ang lahat ng panlulubig, naghari na siya. So, inalis na rin niya doon. Yung Abraham's bosom doon na dinadala mga matutuwid na tao, dinala na rin doon sa langit, sa ilalim ng altar nilagay. Nasa New Jerusalem na. Pero yung Hades na natili sa ilalim ng lupa. Kasi itatapon yun sa dagat-dagatang apoy eh. Kaya hindi ka na pwedeng umalis. Pag nandun ka sa Hades, hindi ka na pwedeng makapunta. Walang limbo, walang purgatorio. Sana nga kung meron, maganda sana. Ang ganda daw naisip ng Katoliko eh. Kasi kung may purgatorio, may pag-asa ka pa. Pwede kang magwalang yan na magwalang ya, pupunta kang purgatorio, malalangit ka rin. Ang utak nila, Kaso hindi ganun eh. Hebrews 9:27, it is appointed unto man to live once, and after death, judgment. So yung mga anghel na nagdadala, yung nasa Hades, hindi naman kailangan ng anghel dun eh. Bakit? Saan sila dadalhin? Dito na sila nandun. Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Ang dinadala doon, yung mga kaluluwang matuwid, dinadala doon sa ilalim ng altar.
Kaya ang anghel ang nagdadala sa atin doon. So, natapos na ng Panginoong Yesus ang pagbabayad ng kasalanan. Nadala na niya yung Abraham's bosom sa langit. So ikaw, ano ang ginagawa mo? Ikaw ba'y marunong? Kasi kung marunong ka, alam mo gagawin mo. Yung kaalaman mo, alam mo kung paano mo gagamitin. At ang kaalamang binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng kapahayagan ni Kristo. Natututunan natin ang bawat salita ng Diyos kung paano natin isasabuhay ang ating buhay. Kasi yung maghanap buhay, madali. Kaya sabi ni Kristo, hindi sapat yung kumakain ka lang ng tinapay o naghahanap mo, kundi mabubuhay ka sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Man doesn't live by bread alone. Hindi nabubuhay ang tao sa paghahanap buhay lamang. Kasi yung hanap buhay, madali eh. Kahit hindi ka gumraduate, makapaghahanap buhay ka eh. Ay yung paano mabuhay. Alam mo ba kung paano mabuhay? Itong araw na to, alam mo ba kung paano mabuhay? Kung marunong ka, dapat alamin mo kung paano mabuhay na makapunta sa langit. Isa lang naman ang daan eh. Si Kristo lang ang daan. So mabubuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Pinapipili tayo eh. Deuteronomy 30:19. Inihaharap ko sa iyo ngayon, ang langit at lupa, pinaka-witness, kamatayan o buhay, pagpapala o sumpa. Piliin mo ang buhay, sabi ng Diyos. Nagsasuggest ang Diyos sa atin. Kasi hindi siya pwede makaalam sa free will natin eh. Sa judgment natin eh, sa choices natin. Sinasabi niya, piliin mo yung buhay upang mabuhay ka. Ikaw at ang iyong binhi. Pagkapalaan kita at ang iyong binhi. At ang lahat ng binhi na matuwid ay siguradong pagpapalain. I-preach ko na ito sa inyo eh. The families of God, pagpapalain niya. Masagana ang pagpapala from generation to generation sa anak na kaanak-anakan. Siguraduhin mo lang na anak ka ng Diyos. Yung pinuno ng sambahayan, magpapastor ka sa bahay mo. Papasturan mo yung mga sisiw, yung mga tupa mo dyan. Kailangan marunong at may kaalaman. You must be a pastor and a teacher. Hindi sapat yung magpapastor ka, dapat teacher. Kasi ang pastor matuturo eh. Jesus Christ is the good shepherd and the master. He is the greatest teacher. He is a pastor and a teacher. So pag hinihirang ng Diyos ang pastor, up to teach dapat. Pag isang pastor ay hindi up to teach, ano ituturo mo sa iglesia? Kahit sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo yung aking mga tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pag-ingatan mo aking mga tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang pag-aalaga kasi, shepherding, pakakainin mo yung tupa. Ano pakakain mo sa tupa? Kailangan pakainin mo ng Word of God, ibibigay mo yung Word of God ng the Great Shepherd, si Jesus Christ. So ang tunay na mga pastor ng Diyos na hinihirang sa lupa, nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang ituturo niya, kalooban ng Diyos. Sa pagtuturo niya, binibigyan ng kaalaman tayong lahat. Pag naalaman na natin kung ano ang salita ng Diyos na dapat ipamuhay, tinuturuan tayo ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, ang natuturuan ng Ama, lumalapit kay Kristo. Ibinibigay ang Espiritu Santo, mananahan ng Espiritu Santo. Sino ba talaga yung matalino? James 3:13. Buti pa, wala nang salamin eh. James 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong kabuhayan at sa mga gawa ang inyong karunungan. So, ibig sabihin, kung marunong ka ba talaga, matalino ka, edi ipamuhay mo yung karunungan at katalinuhan mo. So, paano malalaman ng isang Kristiyano kung marunong? Nakakapamuhay siya sa kabanalan. Ano ang basis? Sinusunod niya yung Word of God. Kasi inihanda na ng Diyos ang dapat lakaran natin eh. Hindi na tayo mag-iisip ng mabuting gagawin. Ang mabuti, ang salita ng Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti. At ang salita ay matuwid, mabuti. So, kung gusto mo mabuhay sa kabanalan, dadaan ka lang sa salita ng Diyos. So, araw-araw ang pipiliin mo salita ng Diyos. Mamatay ka man, dalhin ka doon sa ilalim ng altar. Ngayon, kung ikaw ay nagiging masama at hindi ka talaga susunod, magbubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Doon ka sa Hades pupunta.
So hindi nagtatangi ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, kung hindi kayo magsisi-pagsisi, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kaya lang, ang kagandahan na naging Kristiyano, ano na tayo, may access na tayo sa Diyos, naging anak. Hindi katulad ng mga unbeliever, wala silang access sa Diyos, kasi anak sila ng demonyo. Hindi sila pakikialaman ng Diyos, kahit manalangin sila ng manalangin, at didinggin lang ng Diyos sa kanila, yung kita ng Diyos na tunay na magiging anak ng Diyos. Pero yung mga unbeliever, ang masama, hindi tinatanggap ang panalangin ng masama. Karumal-dumal ang pagsamba ng masama sa Diyos. At ang mga hahain ng masama ay karumal-dumal sa Diyos. So para maging tanggapin lang ng Diyos yan, maging banal ka. Maging Kristiyano ka, you must be born again. So napakahalaga ng born again experience. Kasi yung unang kapanganakan natin dito sa laman yun eh. Ang ating ama si Adan. Ngayon yung susunod na kapanganakan mo, born in the Spirit, ang ama na ng mga Espiritu ang ama mo. You are now born in the Spirit. So nasusulat na ngayon ang pangalan mo sa langit. Kasi anak ka na ng Diyos eh. So yung pagkakasulat sa langit na mag-ingat ka. Kasi baka mabura dahil sabi ni Moses eh, nagkasala ang Israel. Pinaparusahan ng Diyos ang Israel. Sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo sila patatawarin sa kanilang kasalanan, alisin mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sumagot ang Diyos sa kanya, Exodus 32:32. Ayoko na magbasa ng Bible, ang hirap magbasa. Sabi ng Diyos sa kanya, ang alisin ko sa aklat ng buhay, yung magkakasala laban sa akin. Ibig sabihin, yung hindi susunod sa kalooban niya. So, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon papasok sa langit, kundi ang sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. So, ano ang kalooban ng Diyos? Sundin mo yung aking isinugo. Panampalatayaan mo ang aking isinugo. Kaya napakahalaga ng mga sugo. Kaya may pagsusugo. Tingnan mo si Rahab at yung pamilya niya, naligtas. Bakit? Inalagahan yung dalawang spy na pumasok sa Jericho. Yung sugo ni Joshua, inalagaan, hindi isinumbong sa pulis, itinago doon sa taas. Tapos ngayon, kasi si Rahab may revelation eh. Sabi niya sa dalawang sugo, alam ko na ang Diyos niyo ay ang Diyos na totoo. Marami na kayong bansang natalo mga hari. Pag nakugkod nyo na ang lugar na ito, sabi niya, tiyak na mananalo po kayo. Ako po at ang aking pamilya, ililigtas mo. Sabi nung dalawang sugo, oo, siguradong ililigtas ka ng Panginoon. Pero kailangan maglagay ka ng tanda. Yung pulang kahit anong bagay na pula, itatali mo sa poste ng bahay mo. Pag nakita ng Israel yung pula na yon, hihiwalay ka sa bayan, pag-iingatan ka. O nabuhay si Rahab, doon pala may plano kay Rahab. Magiging lineage pala ito ng lahi ni Cristo, na-preach ko dito sa inyo eh. Sa lahi ni Obed, si Ruth, na-preach ko na to sa inyo, nalaman nyo na itong lahi ng lato, na lahi ni Cristo si Joseph. Sa layo ng Judah kay Judah. Naikwento ko na rin to sa inyo tungkol kay Judah. Kasi si Judah, nung una, nagkasala siya kay Joseph eh. Kasi gusto nilang patayin si Joseph, alam niyo na rin itong istorya na to eh. Hindi ko na rin uulitin. Alam niyo na itong istorya. Ang gusto ko lang i-focus sa inyo, mga kapatid, na born again si Judah. Kasi nagsisis siya sa ginawa niya eh. Naawa siya kay Jacob eh, dahil laging malungkot. Eh, paborito ni Jacob si Joseph eh. Tapos napatay daw ng beast. Samantalang hindi naman, ibinenta nila doon sa mga merchandiser na pupunta ng Egypt. O alam niyo na rin ang istorya nito kung paano nagpakain ng Israel. Pero nagbago kasi si Judah eh. Kasi may plano ang Diyos kay Judah. Jesus sa lineage ni Judah, the Lion of Judah. So may mga plano ang Diyos na ginagawa na parang kakaiba eh. Hindi mo maisip ang mga paraan. Nung pala, ganun pala. Kaya pala si Rahab naligtas. Para kay Lion of Judah para ninyo. Para sa lineage ni Judah, lalabas si Jesus Christ. Kay Joseph. So ito ang istorya mga kapatid na kinakailangan siguraduhin mo araw-araw na sumasampalataya ka. Tinanggap mo yung sinugo at pinagtanggap mo yung sinugo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero kapag sinuway mo ang sinugo, ginawan mo na kasama, patay ka sa Diyos. Do not touch the anointed of the Lord. Galit na galit ang Diyos dyan. Kapag sinaktan mo ang aking sinugo, patay ka na kaagad sa Diyos niyan. Pero pag pinagpala mo sugo niya, grabing pagpapala ibibigay sa iyo. Katulad ng widow, si Elijah. Pinakain ng widow si Elijah, 3 buwan, 3 taon, kumain sila. Kasi 3 taon hindi umulan eh. 3 taon silang pinakain.
Bakit? Tinanggap ng widow si Elijah na sugo ng Diyos eh. Bakit naniwala yung widow? Binuhay yung anak niya, namatay eh. Namatay yung anak niya kasi sabi niya, alam ko po ikaw ay propeta ng Diyos, sabi niya. Kasi sino ba ang bubuhay ng patay? Eh nabuhay. Ay dali-dali talaga nanampalataya yung widow talaga sa kanya. O yun ang widow, yun yung charge. Yun ang kumpara ng charge. Inuna ng widow yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, inunang alagaan yung sugo ng Diyos. Si Brother Manny, alam nyo, kung hindi ko naalagaan si Brother Manny, wala na rin tayo. Ang Pilipinas din, tinan mo, natulungan ni Manuel L. Quezon yung mga Israelites. Kaya hanggang ngayon, maayos pa rin ang Pilipinas. At baka mang-enroll pa nga ang Pilipinas sa huling araw. Kasi tinulungan ng Pilipinas ang Israel dahil kay Manuel L. Quezon. Mga refugee to nung araw eh. Si Manuel L. Quezon ang may revelation, tinulungan ng Israel. O ngayon, gumaganti ng buti ang Israel sa atin. Pero matatalo Israel eh. Tsaka pa lang sila mananalo sa dulo eh. Pero pag tinulungan mo ang sugo ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag tinulungan mo ng tinulungan, ang Diyos ang magpapaala sa iyo. Walang pwedeng gumalaw sa iyo. Tignan mo, hindi nila ako nagalaw. Ang dami nag-attempt na papaksakin ako, alisin ako sa iglesia. Yung nag-attempt na sila nawala sa iglesia, parang si Haman. Alam niyo istorya ni Esther, si Mordecai. Gusto ni Haman ubusin at sasasa ang mga Israelita eh. Kaya pala naging asawa si Esther ni Artajerjes. Masasabi ni Esther na papatay ni Haman ang mga Israelita. Nagalit ang hari. Ang pinapatay si Haman. Binuhay ang mga Israel. Kung ano ang masamang gusto mo sa iba, mangyayari sa iyo. Kaya kailangan lahat ng kabutihan lang ang gagawin natin sa tao. Magbabalik sa atin ang pagpapala. Lalo na ang sugo. Pag tinanggap mo ang sugo ng Diyos, ang tinanggap mo yung nagsugo. At kita masabi niya kay Pablo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Panginoon, ikaw, sino ka ba? Ako si Jesus. Huwag kang para kang sumisipa sa dulo ng lance, o nung espada, o nung kibat. Kada kasi sipa, ikaw ang masasaktan. O alam niyo na rin ang istorya nito. Dahil sugo pala si Pablo. Kasi kailangan may pagkakasugo eh. Ba't isinugo ng Ama si Kristo kung hindi kailangan ng sugo? Bakit isinugo ni Kristo ang 12 apostol kung hindi kailangan ng sugo? Bakit isinugo si Brother Manny kung hindi kailangan ng pagsusugo? So yun ang system ng authority. Down the line yan eh. Isinugo ng Ama si Kristo, isinugo ni Kristo ang mga apostol. Isinugo ng mga apostol ang mga bishop at pastor. Down the line. So pag nakakabit ka dyan, nakakabit ka sa isinugo. I am the vine, you are the branches. Pag wala ka sa lineage ng isinugo, hindi ka nakakabit sa Diyos. Kaya nga napaka-importante ng pagkakasugo at yung pagkakakabit doon sa vine. Naikwento ko na rin to sa inyo eh. Kasi si Brother Manny, hindi nagdidesisyon ng hindi sinasabi ng Diyos. Nagkaroon ng gulo sa LCJ noon. Ako at si Brother Ross, nagkaroon ng away. Pinipilit ni Brother Ross na tanggalin ako eh. Ibaksak ako. Kasi ini-expose ko yung mga maling aral eh. Siya yung, sabi ko, naglagay ang Diyos ng teacher sa iglesia sa katawan ni Brother Ross. Tapos sa bandang huli, nagagalit si Brother Ross sa akin. Sabi ni Brother, sabi ko, Ernie, ba't may problema ba dito? Oo, sabi yan. Sabi ko, anong problema? Ikaw. O, ba't ako magiging problema? Galit sa'yo si Brother. Bakit? Kasi doon ta sinasabi mo, ala na bisa. Sabi ko, hindi yun. Iba-ibag siya. Laro namin ni Manuel, ala na bisa. Tapos, inisip ni Brother Ross, yung pagtuturo niya daw, ala na bisa. Nangyari tuloy sa kanya yun. Yung iniisip niya. Nawala nga ng bisa ng pagtuturo. Hanggang sa yun na nga nangyari, alam niyo din ang istorya nito eh. Sino ba ang natanggal? Sino ba naitayo? Ang Diyos ay may kapangyarihan magbaksak, may kapangyarihan magtayo. Kung yung mga Israelita na pinutol pansamantala sa puno, pwede nang ikabit yun eh. Tayo pang-gentil na ikinabit lang, ang hindi madali putulin. Huwag kang magyabang. Sabi ng James 4:7, 4:10, magpakumbaba tayo sa Diyos at sa kapanahonan itataas niya tayo. So wala tayong gagawin kundi magpakumbaba. Ano yung magpakumbaba? Huwag mong pairalin na sarili mong karunungan. Yung sarili mong idea, opinion. Isa lang ang ipaiiralin mo, Word of God. Pag pumapasok sa iyo ang mga masasamang kaisipan, palayasin mo, Word of God ipalit mo. Pag inalis ko itong laman, alisin ko ito, bega.
Ibabalik ko. So, para malagyan ng isang bagay, alisin mo muna ang laman. Malalagyan. Yung ganun tayo, yun ang pagiging born again. Ang hindi magtatakwil ng kanyang sarili, hindi ka pwedeng maging alagad ko. Ibubuhos mo lahat ng nasa iyo. Lahat ng kaalaman mo nung araw, lahat ng naintindihan mo, tabi mo, itatakwil mo lahat yan. Tatakwil mo ang sarili mo, at tatanggapin mo ang isang bagong pagkatao. Ibubuhos sa iyo yan. Unti-unti. From glory to glory, from faith to faith, we shall be born again, again, and again. Every day we die. Yung sabi ni Pablo, araw-araw ako'y namamatay. At isinisilan na muli, paulit-ulit. Yun ang kailangan gawin natin araw-araw. Ma-born again ka araw-araw. Ibig sabihin, pipili ka ng isang bagay. Deuteronomy 30:19 na. Inilalagay ko ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Piliin mo ang kamatayan, pagpapala, buhay. Piliin mo ang buhay. Ibig sabihin si Kristo, nananatiling buhay. Piliin mo si Kristo, ikaw ay pagpapalayan at ang lahat ng iyong mga anak. Magiging masagana ang buhay niyo. Ang Diyos ang gagawa noon. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katuwiran niya, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Yun hindi mo pa hinihingi. Hinanap mo pa lang ang kaharian ng Diyos sa puso mo. Huwag kang hanapin sa labas. Hindi mo makikita kaharian ng Diyos sa labas. Pinaghaharian nga ng demonyo itong mundong ito. Hanapin mo sa labas. Sa loob mo hanapin ng Diyos, sa loob ng puso mo. Ibig sabihin, sa buhay mo. Tignan mo yung buhay mo. Matalino ka ba talaga? Sino ang marunong sa inyo at matalino na nabubuhay sa Word of God? Na hindi na mabubuhay sa dating pagkatao? Ibig sabihin, yung nalaman mo, marunong ka. Kung baga sa halimbawa, nalaman mo isang bagay, hindi ka naman marunong. Halimbawa, kotse. Alam mo lahat ng parts ng kotse, karburador, lahat dito, alam na alam mo, hindi ka naman marunong mag-drive. Para sa inyong kaalaman mo. Nagiging mabuti kaalaman kapag nagiging marunong. Kaya ang binigay sa atin ng Diyos, hindi lang espiritu ng kaalaman, espiritu ng karunungan. 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit of fear, to bondage, but of love and of a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng takot, kundi ng espiritu ng katapangan, ng pagmamahal, pag-ibig, at katalinuhan, self-control. Binigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, the mind of Christ. Bibigyan tayo ng lahat ng karunungan sa lahat ng bagay. Basta sundin mo lang ang Panginoon. Wala kang gagawin kundi tanungin ng Holy Spirit. Kasi nasa loob mo Sino tatanungin mo yung nasa labas? Ay, may sasagot sa iyo. Anak ng Diablo lang nandyan. Ang tanungin mo, yung Holy Spirit na nasa loob mo. Kaya pag may sitwasyon, araw-araw, may isang sitwasyon, ang kakainin mo, Word of God. O itanong mo. Kaya sabi, Panginoon, pakainin mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. O paano mo malalaman kung ano kakainin mo sa araw na to? Itanong mo. Kasi kailangan ng araw-araw tayo. Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So hindi tayo mabubuhay sa pagkain natural, material. Mabubuhay tayo sa pagkain spiritual. So ano kakainin mo ngayon? May sitwasyon Kasi gagawa ang Diyos ng sitwasyon para malaman kung ikaw ay totoo o hindi. Para sa sarili mo yun. Kaya gumagawa ng Diyos ng sitwasyon para makita mo sarili mo kung totoo ka o hindi. Yun nga lang, simple-simple, nasuklian ka ng sobra. Doon na malalaman kung totoo ka at hindi. Kasi pera yun Sasabihin ko, gago yun. Sobra yun sukli sa akin. Ikaw ang gago, isuli mo. Dahil yung konting kinuha mo, napakalaki ng kukunin ng Diyos sa iyo dyan. Kaya kapag yung mga in good faith lang na hindi mo alam na sobrang sukli, okay yun. Pero hindi. Usually, nagbibilang tayo Di ba? Do not leave the counter until na hindi mo nabibilang yung sukli. Pag nakita mo sobra, ano gagawin mo? Sabihin sa tanan, gago yung tindero na. Sa iyo yan. Para sa iyo yan. Pwedeng sa iyo yan, nakapulot ka ng isang bagay o pera. Wala namang pangalan nyo, ano mo isusole. Pag isinole mo, sasabihin ng lahat ng akin yan. Sasabihin mo, meron ako nakakita rito bag, meron laman 100,000. Kanino to? Lahat ng tao sasabihin, akin yan. O, di ba? Pwede mo kunin ng isang bagay kung walang pangalan. Wala kang pagsusulian Ikukurap ng tao yun. Pero yung may pangalan, halimbawa, nakakuha ka ng isang bagay, may pangalan, may telephone number, paisuli mo.
mananagot ka sa Diyos yan, hindi ka tunay na Kristiyano. Yan konting bagay lang yan. Halimbawa, matipid tayo sa mga bagay-bagay na hindi dapat pagtipidan eh. Halimbawa, pagkain. Nahulog yung pagkain. Ang pinaghulugan, tila talaga may bakterya na, tayo, kukuskusin pa ba yung kakainin? Pagpapalit ba yung konting halaga nun sa kalusugan mo? Ipatalo mo na yan. Yung mga bagay na mahalaga lang, yung mga bagay na walang halaga, ipatalo mo. Bakit hindi tayo magpatalo? Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 6:7. Bakit hindi minsan tayo magpatalo? Patalo mo minsan yan dahil makakasira sa kalusugan mo yan. Sobrang mo eh. Halimbawa, nanghihinayang ka sa pagkain, hindi mo naman nailagay sa refrigerator, di may bacteria na yun. Nanghihinayang ka, saya kakainin mo pa. Diarrhea, baksak mo niya. Huwag kang manghinayang niya, konting pera lang yan eh. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Ano ang bagay ginastos mo, papalitan agad ng Diyos yan, lalo na ginastos mo para sa Kanya. Ang bilis magpalit ng Diyos dyan. Kita niyo yung ikaputhandog. Pag nagbigay ka ng ikaputhandog, bakit napakagaan ng buhay? Bakit ang gaan ng pamilya? Bakit damay mga anak ko? Bakit? Nagbigay ka ng ikaputhandog doon sa high priest eh. Yung nabubuhay sa langit. Ang lahat ng kayamanan na kay Kristo Jesus eh. Kaya ibibigay sa iyo, Philippians 4:18, sabi ni Pablo, ako'y busog sapagkat tumanggap kay Epaprodito ng mga galing sa inyo. At ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Pupunan ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Ikaputhandog yun. Kasi sa Philippians, sila lang ang nag-iikaputhandog. Walang nag-iikaputhandog kay Pablo kundi Pilipos. At walang naglinis ng sugat ni Pablo kundi ang Pilipos. Sabi niya, kayong taga-Pilipos, sabi niya. Kayo napakabuti nyo sa akin, samantalang ang ibang iglesia walang ginawa sa akin. Lalo Corinto. Yung Corinto, mga Corinthians Garden, ang yayaman, walang nag-iikaputod. Walang tumulong kay Pablo, kaya nagutom si Pablo, for the good. Fasting. Napakahalaga ng fasting, mga kapatid. Kaya nga pinagpa-fasting tayo ng Panginoong Hesus eh. Kasi malaking nagagawa ng fasting sa katawan natin, lalo na yung pagalang nag-iedad na yung puro sakit. Kasi nalilinis ang internal organ mo pag nagpa-fasting. Bakit? Kasi pag kumain ka, gagana agad yung pancreas mo. Magsisikret yun ng insulin para dalhin sa kidney. At saka sa liver para yun eh. Ipipilter, aalisin ng mga toxins. Kung hindi ka kumain, tahimik lang yung pancreas mo, tahimik yung kidney mo, tahimik yung liver mo, tahimik ang internal organs mo. Hindi sila nagkagagalaw na nagpapangsyon ng pangsyon. So, mamiminimise ang sakit. Kita mo kung mag-fasting pa nga mga managa, 40 days and 40 nights. Huwag niyong gagawin yun. Si Kristo lang, si Moses at si Joshua, gumawa sa si Elijah. Magpa-fasting ka pag pinagpa-fasting ka ng Diyos. Pero yung fasting, pipili ka araw-araw na gusto mo, okay yun. Pero yung 40 days, 40 nights, pang man of God lang yun. Natatandaan ko, mayroong preacher nag-fasting 40 days and 40 nights eh. After several days, nilabas, naka-stretcher mo eh. Sa hospital nila, sino ba yung preacher na nag-fasting 40 days and 40 nights? Sinabi ba sa inyo ng Diyos yun? Yun yung nagsabi na kapag nagpadala ng atomic bomb, palalayasin niya daw yung atomic bomb, hindi babagsak sa Pilipinas. Kaya mong palayasin atomic bomb? Yun nga lang, pumatay ka ng isang... Pagaling ka lang ng sakit na may lagnat, baka hindi gumaling. Pabaligin mo ba yung atomic bomb? Itong preacher na to, groggy lagi, parang nakainom lagi. Parang lasing. Hindi alam mo ba sinasabi. Tayo, alam natin na sinasabi natin, mga kapatid. Alam natin ang ginagawa natin. Bakit? Binigyan tayo ng Espiritu Santo, ng kapahayagan. Bawat bagay, bawat sitwasyon, may word of God na dala. Sabi ng Panginoon, sabi ng Espiritu Santo eh. Hindi ako nagsasalita ng ano, kundi yung aking narinig ang sinasabi ko. At si Kristo, ganun din. Kung ano ang sinasabi ng Ama, kung paano ko sasabihin at kung paano ko sasalitain, ganun ang ginagawa ko. So, ang submission ng Panginoong Hesus sa Ama, kasi ang Word of God, ang salita ng Ama, si Kristo. Ang salita ni Kristo, yun ang narinig ng Holy Spirit. Kaya sila iisa lang eh. Iisa lang ang isip nila, Word of God lang. Ang salita ng Ama, Word of God. And in that Word is God. At ang Word of God ay si Kristo. At ang narinig at sinasabi ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. So yun lang, hindi tayo aalis na sapat na yung Bible. Hindi nyo na kailangan maghanapan ako na
Bible na napaka-Greek o Hebrews. Sa akin lang yun. Kasi hindi pa ako pastor noon, nagkaroon na ako noon. Yung confirmation ng mga Hebrews tsaka sa kuya ko yun. Tinignan ko, nandun yung sa Greek. Kapag New Testament, Greek. Kapag Old Testament, Hebrew. Makikita mo doon ang translation ng English, lahat ng meaning. Ayun nakita ko. Sabi ko, Kuya Rick, pwede bang sa akin na lang to? Nung pala magpapastor ako, gagamitin ko pala yun. Tapos yung kaibigan ni Delma, nagbenta sa akin ng Bible, yung Thompson. Maganda yung Thompson na Bible na yun eh. Nandun na yung lahat ng mga Bible verses. Kung ano topic mo, nandun na lahat ng Bible verses. Eh ngayon, ang dali eh. Sabihin mo lang kay sa Google eh. Okay, Google. Teka, baka makinig ko. Okay, Google, what verse in the Bible that God talked to Moses? Let us talk in the mountain. Sasagutin ka agad ng AI. Ipapaliwanag pa sa'yo ng AI. Bibigyan ka pa ng example. Napakaganda ng AI. Kompletong-kompleto. Ikaw ang susuko sa informasyon. Sasabihin pa sa'yo, do you want me to make an email about that? No, thank you. Sabi ng email, okay. Kasi alam nyo, ang email kasi lahat ng information ng AI nasa kanya. Kinuha niya lahat ng information sa lahat ng libro. Kaya nga pati sa Quran meron siya. Pipiliin mo lang yung tatanggapin mo sa sabihin ng AI. Kahit itanong mo, hindi kahit nga doktor, hindi ka na rin kailangan magpa-doktor, tanungin mo lang eh. Tanungin mo lang, what is the health benefits of avocado? Sasabihin na lahat sa iyo. No? Pag mayroong gamot, sabihin mo, what is the uses of this gamot? Metformin. Sasabihin na sa iyo, magbibigay pa sa ng example. So, yung lahat ng impormasyon nandito na sa Google eh. Tanungin mo lang ng tanungin, malalaman mo. Pero isa lang ang basis natin lagi, Bible. Kapag nagtuturo ang AI na kontra sa Bible, huwag mo nang tatanggapin. Lahat ng karunungan ngayon na kontra sa Bible, huwag niyo tatanggapin. Kahit meron pa silang ebidensyang mga kunay porn. Written in papyrus. Hindi mo tatanggapin yan, Bible lang. Meron nga ako nakita sa internet eh. What are the 7 creation before Adam? Ano daw yung 7 creation before Adam? Hindi ko na tinuloy. Wala namang ganun sa Bible eh. Pag nalaman mo wala na sa Bible, huwag mo nang pasukan. Huwag mo nang pasukin. Kaya masingitan ka ng false teaching. Ako, nag-iingat ako dyan. Kamuntik na ako madali dyan eh. Yung sa Jubilee. Solomon's Treasure. Pinakinggan ko ng na-intrigue ako eh. Sinda ko na sininda. Nung tinignan ko yung mga basis ng scripture, Jubilee. Tinignan ko yung Jubilee. Pati, Apocrypha, hidden books. Hindi ito anointed ng Holy Spirit. Hindi inspired by Word of God. Tumigil na ako sa Solomon's Mine. Wala eh. Galing sa sa Apocryphal books eh. Hidden eh. Hindi inspired of God. Ang basis lang natin, yung inspired by God. At ang nakikita ko inspired by God, yun lang King James Version na hindi New King James yung old version ng New King James. Yung New King James Version, wala yun. Daming wala dun eh. Yung 1 John 5:7, wala dun. There are 3 that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Inalis nila yun. Ang dami rin inalis doon, pero King James Version yun. Kaya lang, New King James Version. Nagbabalad kayo si Satanas na tama siya, pero mali siya. Ang mga anak ng Diyos, hindi madadaya ng Diyabe. Siya lang ang basis natin. Isaiah 34:16. Saliksikin mo sa aklat ng Panginoon at basahin at isagawa mo ang naroroon. At ito'y tinipo ng kanyang Espiritu Santo. Hindi na kailangan ng ibang libro. Buti natatandaan ko yung mga iyon. Hindi ko na binabasa eh. Ang hirap mauubos oras ko pag bubulat-lat lang eh. Tapos magbabaho agad dito, mag-aaway-laway. Balik na ulit tayo ng Bible. Mga kapatid, tatapusin ko nila itong preaching na to na isa-summarize ko. Inalis na ng Panginoong Yesus yung lugar ng pagkakahati. Kasi merong gulf, malaking gulf doon sa gitna ng Hades. Tsaka yung kay Abraham's bosom. Inalis na rin ng Diyos yun, yung gulf na yun. Iniwan na lang yung Hades sa ilalim ng lupa. Kinuha yung Abraham's bosom o yung tinatawag na paraiso o paradise.
dinala na doon sa ilalim ng altar tayong lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos na mamamatay, doon dadalhin. Eh mag-pray tayo na mag-pray, huwag tayong mamatay. Mahirap itong pinagpipray natin doon. Kumbaga sasabihin na, suntok sa buwan yan. Eh ba't mo naman susuntokin yung buwan? Parang imposible. Hindi mo mamamatay. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon Diyos? Meron dito nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi mamamatay hanggang sa dumating ako. Sasabihin ba ng Diyos yun na hindi totoo? Mag-uutos ba ang Diyos na hindi totoo, na hindi magagawa? Be perfect, for my Father in heaven is perfect. We are perfect na in the eyes of God. Magpakapag-perfecto ka, ibig sabihin, hindi ka matitisod sa Word of God. Lahat ng Word of God, ipapamuhay mo. Kahit hindi mo magawa, ipapamuhay mo. Sa ano yan? James 1:21. Umiwas tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at ang salitang itinatanim sa ating kaluluwa ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. So yung itatanim na Word of God sa ating pagkatao ang makapagliligtas ng kaluluwa. So para mailigtas mo araw-araw ang kaluluwa mo at siguradong ligtas ka, mamatay ka man, nasa Word of God ka. So paano yung sinabi ko nga, tanongin mo yung Holy Spirit nasa iyo, ano ba kakainin mo sa araw na to? Di ba? May mga paborito tayong pagkain, di ba? Ganun din, may mga paborito rin tayong pagkain Word of God. Ang paborito ko dyan, 1 Corinthians 15:1-2. Ligtas kayo kung kayo mananatili sa ebanghelyong ipinangangaral ko. Ligtas kayo, sabi ng Diyos. Tsaka yung verse dyan 5:20, na si Kristo, ang salita ng Diyos, ang Diyos. Mga anak, kayo ay may buhay na walang hanggan. Nalalaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin nun? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Huwag kang papayag sa Satanas na hindi ka ligtas. Meron na nga eh. Meron kayong buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Diyos, meron kayong buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya kay Kristo, bagamat mamatay, mabubuhay. Lumipat na tayo mula sa kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan. So ipoproseso lang. At ang proseso nito, regeneration, pang-araw-araw na buhay sa kabanalan. Today is the day of salvation. So itong araw na to, tanungin mo yung Holy Spirit. Nasa iyo yan eh. Sayang naman kung hindi kayo mag-uusap. Nakakita na ba kayo ng pamilyang hindi nag-uusap? Meron, yung galit sa isa't isa. Kahit magkita, nag-iirapan. Hindi nag-uusap. Eh ikaw ba'y galit ka pa sa Holy Spirit? Galit ba Holy Spirit sa'yo? Hindi. O hindi mag-uusap kayo. Di ba sabi ni Kristo? Ang sino mang kumakatok sa pintuan ay pumasok, ako at siya, magsasalo kami. Di ba pag kumakain tayo, nag-uusap-usap tayo? Yun ang time ng conversation habang kumakain. Di ba? So yun ang I will sup up with you and you with me. Papasukin mo ko sa puso mo, pinapasok na tayo. Pumasok na si Kristo ang Word of God sa atin. Tapos pinapasok niya rin ang Holy Spirit para gumawa dyan sa atin. Na yung Word of God na binigay sa atin, maalagaan ng Holy Spirit araw-araw na ipatupad sa atin. Kasi after death, judgment eh. Kung mamamatay ka ngayon, dinala ka sa Hades, wala ka ng pag-asa. Kaya sabi, yung mga anak ng Diablo, walang pag-asa eh. Pero tayo mayroong pag-asa sa huling wakas eh. Sabi sa Jeremiah 29:11. Ayun na magbasa nun. Ayoko na magbahalongkat dito. Puro lalaway. Parang nagkamali yata ako sa pagbigay. Hindi ba, titiisin ko lang. Kaya ko naman magtiis eh. Mga kapatid, magtiis tayo in Jesus' name. Amen.